Hello again, ganda ka chika life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. For today's video, may update po tayo about nga po kay Ms. Catherine Bernardo, ganon din po kay Mr. Alden Dechart. Pero bago po yan, magbibigay muna po tayo ng update about nga po dito kay Ms. Vice Ganda. Sa reception na nga po ng kasal ni Kiray Celis at Stefan Estopia sa Sheraton Manila Hotel sa Newport World Resort, humabol nga po si Ms. Vice Ganda na isa nga po sa mga nino. Kasama nga po ni Ms. Vice Ganda tumating sa venue, si Mr. Ryan Ba at nagsama naman daw si TV host comedian na hindi siya makakarating sa simbahan. Understandable naman po dahil bukod nga po sa host siya sa Showtime, ay abala nga rin po siya sa promo ng pelikulang Call Me Mother na mapapanood na nga po sa December 25, 2025 na produce nga po ng ABS-CBN Studios, IT First Company at Viva Films. Base nga po sa mga kumakalat na larawan o video clips, ay nakasuot nga po si Ms. Vice Ganda na shimmering gold dress na nagkataong ito rin po ang motif sa reception pati na rin po sa mga bulaklak na puro kulay dilaw po. Tulad nga po na orchids, roses, sunflower, daffodils, gerbera daisy, forsythia, yellow day, lily at iba pa po. Pasado 8 p.m. na pangaraw po nagpapasok sa ballroom ng lahat ng dumalo sa kasal ni Kiray at Stefan. Pero hindi naman po nagutom ang mga bisita dahil nga po sa lobby ay maraming pika-pika at activities para malibang nga po ang lahat. Sabi nga po na ilang guests ay busog na sila sa ng pika-pika na pawang sponsor endorsement nga po ng bagong kasal. Ang Japanese song nga po na First Love ni Hikaru Utada ang kinanta po na isa sa mga bridesmaid na si Gigi Dillana. Ang first dance nga po ni Kiray at Stefan. Nabanggit naman po ito ni Ms. Kiray nang huli makausap nga po ng media sa launching nga po ng kanyang Skin Vibe at Hot Babe. Hindi lang yan pong binanggit kung kaninong version ito. For the record ay 4 years pa ito kinanta ni Gigi at nasa YouTube channel na po ito ni Gigi Vibes. Hindi naman po namata ng ilang principal sponsor sa simbahan at sa reception tulad nga po nina Gary Valenciano, Shasha Padilla, Ay Idris Ala, Sharon Cuneta, Manila Mayor Isko Moreno, Gabby Concepcion, Ms. Jacqueline Blanco at Ogie Alcacid. Peak muli, mabuhay ang bagong kasal. Samantala, inoperahan nga daw po ang TV Patrol anchor at dating Vice President na si Mr. Noli De Castro. Dito nga pong linggo ng umaga, December 14, 2025. Hindi pa nga po dinetalye ang dahilan ng surgery, pero ayon nga po sa kanyang anak na sikat-sikat ay okay na daw po siya. Sa isang FB post nga po, nakalaunan ay binura, humiling po si Kat ng dasal para sa kanyang ama. Ilang oras lang po ang nakalipas, nag-update naman po si Kat para ipaalam na maayos na po ang kanyang ama. Thank you to everyone who pray, message and call. That's okay. Hadimochi, caption nga po niya. Bagamat hindi pa po nagbigay pa ng ibang detalye si Kat, agad itong nagbigay alala sa mga taga-suporta ng broadcaster veteran. Lalo't hindi ito ang unang beses na nagkaroon nga po ng usap-usapang pangkalasugan itong si Mr. Noli De Castro. Noong 2021, kinailangan nga po ni Kat na pabulaan ang mga death hoax post na kumalat nga po sa social media. Kabilang na nga po sa mga aligasyon ay yung nadalas daw si Mr. Kabayan kaya nakomatas umano at namatay. Lalo pang numala ang mga haka-haka na mag-anonsyo nga po si Mr. Noli na kanyang senatorial bid para sa 2022 election. Sa kalaunan nga po ay binaliwala nito. Kung matatandaan nyo nga po sa isang congressional hearing noong April, may sinabi nga po si Mr. Noli tungkol sa mga peking balita. Sabi nga ho niya, kapag napabalita na patay na ako ay mas mahaba ang pambuhay ko. But sabi naman po ng mga personalities, bad news or good news ay publicity pa rin po ako. Kaya pag may ganyan ay pag-uusapan pa rin kayo. Dagdag pa nga po niya pero may mga news naman, medyo man masakit na po. Lalo ko affected ang ating bansa. Pero okay, o kung ako lang. Okay lang yun, pero pag affected na ang bansa, iba na po yun. Matatandaan po may ilang issue sa kalusugan ang TV anchor, kagaya nga po ng pandemya kung saan pansamantalang huminto nga po siya sa TV Patrol matapos magpositibo po ang isang makeup artist sa COVID. Noong unang bahagi nga po ng taong ito, absent nga rin po siya sa kanyang TV at radio program ng ilang linggo. Ayon nga po kay Kat, ang kanyang ama po ay nagkaroon ng komplikasyon dahil nga po sa sektika. Si Mr. Noli De Castro nga po ay nagdiwa ng kanyang ika-17 birthday noong nga pong July 6 ay naging 12 Vice President nga po ng Pilipinas mula nga po 2004 hanggang 2010 sa administrasyon nga po ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantalang dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Nagsimula nga pong lahat sa isang post ni Miss B ni Aya. Pero yung post na yun ay hindi natin nakita. Sa ngayon, is either dinilik na nga po or nakahide lang.
May gusto nga bang ipahiwatig itong si Aya sa naging post pero marami agad ang nadreact sa post na ito. But when Aya spark, never siyang nag-comment. Since mini-concert nga po ng Philippine Arena at nang lumipad nga po siya after sa Thailand as a solo artist sa birthday ni Vicky Armstrong, parang hindi na po visible o wala pang naririnig sa kanya. May mga usap-usapan na po na may pinagdadaanan daw ito. Nagkaroon nga po ng group interview ang Bini sa isang Californian-based podcast at present naman po si Miss Aya. Pero kapansin-pansin na may part na wala ito. Lalo na yung part na nagsalita nga po si Miss Joanna about supporting each members. Kung ano-ano nga po ang spekulasyon, may nagsasabi na baka magsosolo na raw po ito at aalis na sa grupo. May comment din po na I'm not expecting anything from Aya. After Bini era, I just feel like she will choose a life away from the spotlight, but at least she has a peace of mind and away from those fake people around her. Sa pangalawang komento na ating nabasa nga po, she's selfish anyways. Everyone within her circle is hurting and she's doing nothing for them. May mga nagtatanong nga po kung nasa na nga po ba si Miss Aya ngayon, pero spotted ito kamakailan lang at namili raw sa isang convenience store kaya nandito lamang daw po ito sa bansa. Mukhang hanggat hindi nagsasalita nga po ito si Miss Aya, hindi matatapos ang hate, negative comments at mga katanungan. At syempre, inaasahan nga din po ng mga netizen na tama rin po na linawin niya ang pag-iintrigue ang gusto nga niya daw pong magsolo. Samantala, dumako naman po tayo sa pinahuli natin showbiz update. Naispatan nga po sa second night concert ng IB of Spades sina Mr. Daniel Padilla at Miss Kyla Estrada sa MOA Arena nito nga pong weekend. Dead mga araw po ang dalawa kahit marami pa ang nakakakita sa kanina sa masayang natunood nga po ng concert. Nakatayo lamang po si Mr. Daniel Padilla at Miss Kyla sa gilid nga po ng Director's Technical Booth malapot po sa main entrance na arena sa likod ng pinakadunong upuan. Komento nga po ng mga tao nakaupo malapit sa kanya roroonan ng dalawa. Hindi nga raw po sila makapag-concentrate ng sobra sa pakikinig at panonood nga po sa IB of Spades dahil nakatutok din po sila sa lambingan nga po ni Mr. Daniel Padilla at Miss Kyla Estrada. Siguro nga po marami ang naaliw at kinilig nga po sa dalawa kaya patagong kinuhanan nga po nila ng video ang napapabalita magjowa. Kaya naman hindi na patakatakang nag-trending nga po ang mga reel sa social media kung saan ay makikitang sinasabayan pa ng dalawa sa pagkanta ang sikat na banda. Kung mapapansin nyo nga po ang video, nasa likuran ng aktres si Mr. Daniel Padilla, maeksena nga po panay ang tapik na aktor sa balikat nga po ni Miss Kyla Estrada. Marami nga po ang masaya sa pag-hard lunch nga po na ito ng dalawa sa publiko. Nakakatuwa lang po isipin na itong mga basher nga po ay patuloy pa rin po ang intriga at nagtatanong kung kailan naman daw po ang soft launch ni Miss Catherine Bernardo sa bago nitong boyfriend. Actually, mag-expected na daw mga fans si Miss Catherine Bernardo ang makikita nila sa concert ng IVOS nga po dahil favorite ba ito ng actress at pinsan nga po na stylist niya si Justin, ang lead vocalist nga po ng banda na si Seth Benetes. Hindi ba ang isyu nga po, pinsan din po ng alkaldeng naliling kay Miss Catherine Bernardo, ito nga po si Seth. Hindi na po ako makikiusap na tumigil na ang mga basher kasi sa totoo lamang po sa buhay nga po ng mga artista, lalo na nga po sa mga sikat, tulad nga po ni Mr. Daniel Padilla, Miss Catherine Bernardo at iba pa po, lalong-lalong dito na rin po kay Mr. Alden Richard na yung mga basher ay hindi po titigil. Naghahanap pa rin po sila ng pwede po masabi sa isang iniiduno natin na ayaw naman po nila. Kaya tama naman po yung sinabi ni Mr. Alden Richard or Miss Catherine Bernardo, yung po nga ginagawa nila na manahimik ka lang po kasi kahit na po magsalita sila, may masasabi pa rin po yung mga taong ayaw sa kanila. For now is masaya naman po tayo kasi masaya naman po si Miss Catherine Bernardo kung ano ang merong relasyon niya po or sino yung karelasyon niya. Ganon din po tayo. Masaya po tayo na iniidolo natin itong si Mr. Alden Richard at nagiging masaya po pa tayo patuloy dahil nga po mas nagiging blessed itong si Mr. Alden Richard at marami nga pong opportunity na binibigay po niya at nabibigay sa kanya. Diyan din po kay Mr. Daniel Padilla na nakikita naman po natin na nakabubuon na nga po sila sa hiwalayan nila ni Miss Catherine Bernardo. Tila lang po talaga itong mga basher ang hindi pa rin po nakaka-move on sa paghihiwalay po ng dalawa. Sa ngayon, nakikita po natin si Mr. Daniel Padilla is masaya na po, naka-move on na. Ganon din po si Miss Catherine Bernardo na sanay na po siya na wala nga sa buhay niya. Ito si Mr. Daniel Padilla. Nakikita po natin na sobrang nag-grow, sobrang ini-enjoy nga po ni Miss Catherine Bernardo ang buhay niya ngayon. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.